Muntik namang magka-stampede sa isang voting center sa Maguindanao del Sur. Sa hiwalay na bayan sa parehong probinsya, may nahulihan naman ng granada. Mula roon nakatutok live si June Veneracion. June! Vicky, kaawa-awa ang sinapit ng ilang nakatatanda at buntis nang maipit sila sa tulakan ng mga gustong maaga makapasok dito sa voting center ng Dato Pindililang Piang Elementary School dito sa probinsya ng Maguindanao del Sur. Pasado alas 6 pa lang ng umaga, nakapila na sa labas ng gate ng Dato Pindililang Piang Elementary School sa Dato Saudi Ampatuan, Maguindanao del Sur ang ilang senior, PWD at buntis para sa early voting. Pero hindi agad sila pinapasok sa paaralan dahil sa sinasabing safety protocol ng mga pulis at sundalo. Ginawang by batch ang pagpasok ng mga botante, kaya ang vulnerable sector na pumila ng maaga. Inabutan na ng regular voting hours na alas 7. Ang problema pa, ang entrance gate ang sharing exit area ng mga tapos ng bumoto. Kaya naipit sa bakal na gate ang mga matatanda at buntis na dapat sanay pinapasok na agad para sa early voting mula 5 a.m. hanggang 7 a.m. Papasukin kami. Kana nahihirapan kami dito sa labas. Kanina kami dito. Itinawag namin sa Provincial Election Supervisor ng Maguindanao del Sur ang problema. Agad siyang umaksyon at pinapunta sa voting center ang kanyang tauhan. Inilapit din ito ng GMA Integrated News kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Matapos ang anunsyong yan ng COMELEC, muntik magka-stampede nang buksan ng isang gate. Nako, eto na nga ba? Naipit sa tulakan ng ilang nakatatanda. At may nahilo. Bigyan nyo lang po ng espasyo para makahinga siya. Opo. Bigyan nyo lang po ng espasyo. May medic doon. Sir, baka pwedeng tawagin yung medic ng army doon? Meron dito, may problema. May medic po doon. Depensa ng Municipal Election Officer. Kailangang salain ng mga security forces sa mga botante para di magkagulo sa voting center. For the information of everyone, last barangay and SK elections, nagkagulo na rin po kasi dito sa voting center na ito. So, yung mga security personnel po na yan, yun po yung iniiwasan nila na magkasama-sama ho yung mga magkakatunggaling grupo. Sa munisipyo ng Buluan, pinagdadampot naman ang 61 lalaki nang may magsumbong na sangkot sila sa komosyon sa National Highway. Nakuha sa grupo ang 2 granada, patalim at mga pamalong bakal. Meron ding nakuha sa ilan sa kanila na photocopy ng voter certificate na nagsasabing sila ay mga taga-Buluan. Pinaprofile pa natin yung mga tao. Pero ang suspecha nung una, flying voter sila. Yes sir. Ang sabi, kasi galing sila hindi sa EOR natin. Galing sila sa kabilang region. Magtataka tayo bakit merong mga ganitong bagay, itong mga metal rod na accordingly doon sa report sa baba is nahuli sa kanilang mga possession. Sabi ng isa sa mga hinihinalang flying voter na taga General Santos City, hindi pagboto ang pakay niya sa Buluan. Yung binayad namin sir, 1,000 yung isang araw sir. Para magano? Magano lang sir, maglagay ng tarpaulin sir. Sa araw ng eleksyon? Yun lang pag-ano sir, yun lang pag-ano sa amin sir. Wala namang sinabi sir na magbutar sir. Sa bayan pa rin ng Buluan na nasa ilalim ng COMELEC control, may mga armadong kalalakihan ang na-intercept ng mga otoridad. Iba't ibang kalibre ng baril ang nakuha sa kanila. Kahit papatapos na ang botohan, ay nananatili pa rin naka-alerto ang mga pulis at sundalo dahil sa posibilidad na baka maaaring may mangyari pa ring gulo kapag isinarado na ang mga presinto. Ako si June Veneracion, nakatutok 24 oras para sa eleksyon 2025. Maraming salamat at ingat kayo, June Veneracion.